Janine Gutierrez, wala raw kaaway. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Kaloka talaga ang mga Marites at Era. Ayaw talagang tantanan ang kaiintriga kina Janine Gutierrez at Kim Chiu. May pinalutang na namang issue sa dalawa. Chika nga kasi, iniiwasan daw ni Kim si Janine sa taping ng ASAP Natin 2 last week. Tinanong namin ng isang malapit kay Janine kung totoo ba ang intrigang iyon, pero wala naman daw naikwento ang dalaga. Feeling ng taong kausap namin ay ginagawa na naman ng bagong entrega sina Janine at Kim. Chika nga kasi, iniiwasan daw ni Janine sa taping ng ASAP Natin 2 last week si Kim Chiu. Pero kahit ano naman daw pa ang sabihin ng iba o gawing intriga kay Janine, sa ibang mga artista ay quiet lang daw ang dalaga. Palagi nga raw sinasabi ni Janine na wala siyang kaaway, so sana nga tigilan na ang mga issue kina Janine at Kim. Huwag nang ipilit na pag-awayin sina Janine at Kim. Janine iwas sa hiwalayan daw kay Paulo. Nakakatuwa ang suporta na natanggap ni Janine Gutierrez sa mga kasamahan niyang artista sa hit teleseryeng Dirty Linen. Habang ini-interview siya ng Entertainment Press during the final press con ng teleserye, ay nagsisigawan sila ng best actors kay Janine. Ayon kay Janine, nahila silang younger actors ng mga kasama nilang mas nakakatandang artista sa series dahil sa husay ng mga ito. Deserve naman talaga ni Janine ang maguging best actress dito sa Pilipinas at pati na rin sa abroad dahil sa mga tumatak na acting performance niya bilang Mela or Alexa sa Dirty Linen, at inamin niyang ang karakter niya bilang Mela or Alexa ang pinaka-paborito niyang ginagampanan. Ayon kay Janine, nahila silang younger actors ng mga kasama. Very special nga raw para kay Janine ang teleseryeng ito at inamin niyang ang karakter niya bilang Mela at Alexa ang pinaka-paborito. Dahil sa tagumpay na kanyang ikalawang teleserye sa ABS-CBN ay may kasunod na agad na teleserye at movie projects para sa kanya. Ayaw niya munang magbigay ng detalye sa upcoming projects niya at umiiwas siya ng tanungin kung makakasama ba niya ang nasasabing boyfriend niyang si Paulo Avellino sa mga nasabing project. Bago tuluyang umalis ay sinabi niyang okay naman si Paulo pero hindi na usisa ang aktres tungkol sa chikang hiwalayan na sila ng aktor. At sa kabilang banda naman, kamukha ni Catherine Bernardo, reaksyon ni Kailin Alcantara. Hindi maitago ni Kailin Alcantara ang kanyang ngiti hanggang tingga ng tanungin ang kanyang reaksyon tungkol sa kamukha niya sa kapwa star na si Catherine Bernardo. Salamat po, kinikilig ako actually. Sinabi ni Kailin sa Philstar.com sa pagbubukas kamakailan ng bagong Bali store sa Rostans, Makati. Ayon sa kanya, sinabi sa kanila ng isang celebrity doctor kung saan pareho silang endorser ni Catherine na magkamukha sila. Nasabihan niyang, kami na we're together, kami na ni Ate Kat, and we just look at each other and oo nga, Kailin Decor. So kinikilig ako kasi Ate Kat is a such beautiful person inside and out. Kaya ito isang malaking karangalan. O iman yung honor pero it's such a great honor na maging kamukha niya kahit papaano. Nang tanungin kung anong proyekto ang babagay sa kanila kung magkakatrabaho sila, pumayag si Kailin na magkapatid. Ngunit hindi bilang magkaribal. I cannot play a rival. Parang feeling ko hindi ko siya kayang tarayan. Kailin professed. But definitely sisters, pero sana drama. Heavy drama kasi nakita ko si Ate Kat sa Hello Love Goodbye. Nakita ko siya sa A Very Good Girl. Masterpiece talaga. Nang tuksoin na dapat silang magkambal na pabulala si Kailin. Grabe naman. Kabilang si Kailin sa mga panauhin sa pagbubukas ng Bally's Rostans Makati Store na ayon sa pahayag ng department store chain ay nagmamarka ang isang makabuluhang milestone sa pagpapalawak ng Swiss luxury brand sa Pilipinas. Ang pinakabagong karagdagan na ito ay nagpapakita ng ebolusyon ng visual na pagkakakilanlan ng brand na isinama ang mga halaga ng disenyo ng Swiss na sumasalamin sa mga mahuhusay na individual na naghahanap ng kalidad at estilo. At sa kabilang balita naman, sa Romes Box na nagsabing ang ganda mo pero may off nga lang sa katawan.
Nakipagbardagulan ang kapamilya aktres na si Alexa Ilacad sa isang laiterang netizens na pumuna sa kanyang itsura at katawan. Ibinahagi ng dalaga sa Instagram ang screenshot ng sagutan nila ng isang body shamer sa social media. Pero nang i-check namin ito ay burado na ang mga komento ng netizens sa kanyang social media account. Pambabarag ng basher kay Alexa, "Ang ganda mo pero may something talaga sa katawan mo na medyo off." Hindi ito pinalampas ng kapamilya star at talagang pinatulan ang netizens. 2024 na pero hindi ka pa rin aware na our bodies come in different shapes, sizes, and proportions. I suggest you hit the books before making comments that are very off. Hindi naman nagpasindak ang basher sa actress at rumisbak uli. Dapat daw ay huwag nang mag-artista ang dalaga kung hindi nito kayang tanggapin ang mga kritisismo sa kanya. 2024 na pero mukhang ang gusto mo lang na comment ay yung hindi off para sa'yo. Dapat hindi ka nag-artista if you can't stomach the truth, sabi ng netizens. Panat naman sa kanya ni Alexa, "What a dumb argument. Me being a celebrity doesn't give you a free pass to be rude." Dagdag pa niya, "Last time I checked, ang trabaho ko po bilang artista ay umarte, kumanta, sumayaw minsan at magpasaya ng tao, which I love doing. But it isn't part of my job description to tolerate rude comments like this. Constructive criticism, I accept with an open heart, but this, no. Such a toxic mindset," aniya pa. Matatanda ang ipinagtanggol pa noon si Alexa ng ka-love team niyang si Kiddy Estrada laban sa isang ring body shamer na nagkomento ng "Gaso ka girl." Respect ni Kiddy sa basher, "Kapal ng mukha nito, ganda ka ba?" At sa kabilang balita naman, Samuel B. inatake ng type 2 diabetes, inakalang super healthy ang body. Sa matagal na panahon ay tinago ng singer-aktor na si Samuel B. ang sakit na diabetes dahil ayaw niyang natatanong tungkol dito kapag humaharap sa media. Pero kagabi ay nagulat kami dahil pinost na ni Sam ang glucose meter sa kanyang Instagram account kung saan ipinakitang nasa 525 ang blood sugar level niya. Ang caption ni Samuel B., "I've always thought of myself as a healthy person. I don't have a sweet tooth. Bihira din mag-junk food. Pero last year I found na may type 2 diabetes na ako. My parents and grandparents never had it. I just wish I got checked up earlier. Nung pre-diabetes pa, my advice, don't ignore the symptoms. Main symptoms, always thirsty and urinating often, and get checked up regularly." Aniya pa gamit ang hashtag diabetes. Nakakasama rin namin dati si Sam sa mga off-town shows at dito sa Manila, lalo na nung kasikatan ng mga sing-along bars kung saan lagi namin siyang pinuproduce ng shows. Black coffee at tubig lang ang iniinom ng aktor at ang pagkain niya ay more on fish o veggies at hindi nga rin gaanong nagkakanin. Bukod dito ay healthy stuff pa siya dahil nagwo-workout siya at may sarili siyang gym sa bahay na nakita namin noong nakapunta kami roon at sumali rin siya sa motorcycle dirty race. Kaya talagang nakakapagtaka kung paano sila nagkaroon ng diabetes. Kaya pala napansin namin pumayat ngayon si Samuel dahil sobrang pili na kung kinakain ito at higit sa lahat